Maraming mga katanungan tol na ngayon po sasagutin. Pinagtatanong sa atin na bakit hindi tayo tinulungan ni Mokong. Napahamak tayo dahil sa Mokong. Yun po ang mga katanungan ng mga fully supporters natin, mga silent viewers natin, sa lahat po ng mga dagang kasubaybay sa atin tol. So what's up tol? Isang mapagpalang gabi po sa lahat po ng mga kasubig na nagasuporta sa atin. Masama yung kiramdam ko po. Sa panahon kasi ngayon dito, maraming magtanong na sa George nga, galang na. Pero pinainom ko sa hanggang hindi ko nagandaan na din yung kiramdam niya kami yung asawa ko. Sa taon lang tol, sa panahon talaga ngayon dito sa amin, umulan, umiinit, hindi natin ba na makon yung klima ng ating panahon ngayon. Maraming mga katanungan tol na ngayon po sasagutin. Tawag po kayo po sa motor Mokong kung ano po ang dahilan na maraming nagtatanong sa atin na bakit hindi tayo tinulungan ni Mokong. Napahamak tayo dahil sa motor Mokong. Yun po ang mga katanungan ng mga fully supporters natin, mga silent viewers natin, sa lahat po ng mga dagang kasubaybay sa atin tol. Maraming mga katanungan na hanggang ngayon hindi pa nasagot. So ngayon tol, ngayon talaga yung time, yung perfect timing na nasagot po natin yung mga katanungan ninyo na bakit kayo iniwan ni Mokong o bakit po tayo hindi niya tinulungan. Medyo naging critical yung buhay natin dun sa bundok dahil po sa motor. Yun tol. Ang dahilan kasi tol, bakit tayo iniwan ni Mokong at bakit tayo hindi mo tinulungan. So, ang nangyari ganito. Ang buong pangyayari tol, habang nandito pa si Mokong sa bahay, kung nag-usap kami, nung sinubukan namin kukunin sana yung motor ni Mokong, pero hindi kami nagtagumpay. Sabi ni Mokong sa akin tol, na Kuya Pinuno, yung motor ko, pabayaan na lang natin yun dahil material na bagay lang yan. Baka maging pahamak pa natin. Ang sagot ko naman, oo, totoo naman yun, mga material na bagay ko. So, na darating panahon na makahanap pa rin tayo ng mga mas bitter pa po tol, mas maganda pa sa motor ng nila. Nag-ausap rin kami na may nag-offer kasi sa kanya tol na magpaaral sa kanya at para manibago po ang kanyang buhay. Nag-usap kami tol na gusto sana din talaga ni Mokong, gusto niya ni Mokong talaga na mag-aaral. So sabi ko, maganda yan na plano na mag-aaral. Pero kung dito lang sa bahay, matutulong ko lang sa iyo, makatira o makakain. So, nagpasalamat kami na bigla kung may magaan na puso at magandang loob na nag-offer na paaralin siya to papuntahin siya sa kanila. So,
Kaya yun ang nangyari. Tanong niya, sagot niya sa akin, "Kuya, pabayaan na lang natin yung motor kasi pupunta ako doon." So, kung baga, ako doon, nangingi siya muna ng mga permiso o permiso sa akin na papayag ba ako, napupunta siya doon. So, ganito, ganyan. So, ang sabi ko sa kanya, mas maganda po talaga ang oportunidad na maging makatapos ka ng pag-aaral para kasi bagong bata para makamit mo kung ano mo talagang kagustuhan sa ngayong buhay. Habang bata pa, alam ko na marami kang pangarap. So, yun ang payo ko sa kanya at pinayuhan ko siya na mag-iingat ka doon sa pupuntahan mo at magpakabait ka at ipagpatuloy mo yung pangarap mo na maging makatapos sa pag-aaral, makatapos sa na maging professional ka na tao, kung maging ganap ka po na tao. Sinabi niya sa akin, kaya ba daw niya? Sabi, kaya ko po. So, walang imposible mo kung magsikap ka lang. Magsikap ka lang, makatapos ka din. Walang imposible, basta huwag ka lang sumuko at huwag mo lang kalimutan magdasal sa Panginoon. At huwag kang magpadala sa anuman na mga problema na dumating sa buhay. Kasi yung problema, kumbaga, kung sa ulam patol, sisuning yan, lamas yan. So, kailangan mo yan malagpasan. Huwag mong kalimutan talaga na magpakabait ka, na mag-aaral yung para matupad mo lahat ng pangarap mo. So, yun ang mga sinabi ko, pinayo ko sa kanya. Okay. Kaya isa yun sa rason bakit hindi na natulong sunod ang akin. Yung mapahamak tayo. Natapos ng tol, marami kaming napag-usapan about sa kanyang buhay, ang ganyan-ganyan. So sabi niya sa akin, Kuya Pinuno, ulitin ko, napabayaan na lang natin yung motor ko. Sagot ko naman, oo, walang problema. Kasi material na bagay yan, makikita ka yan. Pero, huwag mo na akong intindihin. Patuloy mo lang yung pangarap mo. Kasi ako nang bahala sa motor. Kukunin ko talaga, babawiin ko talaga yung motor mo. Kasi ang motor tol, ganito kasi yun. Ang motor. Kumbaga, ako yung nagagarantor doon sa kumpanya na inutangan namin. Kagaya sa motor ko. So, yung motor ko na mataas, utang yun din yun. Installment, kumbaga may installment. Buwan-buwan din ako nagbayad. Kagaya sa kanya, nagbayad. Yun nangyari tol. Nagsikap ako na gusto ko talaga mabawi. Dahil ang pinagpitahan ko talaga to yung pangalan ko dun sa kumpanya na inutangan namin sa motor. Dahil ang pangalan ko ba yung nakalaan dun. Kung hindi man yun maibalik dun sa kumpanya, yung motor na inutang, pinaalis ko si Mokong. Hindi ibig sabihin na pinalis na basta na-explain ko na sa inyo, pinalis ko dahil may pangarap talaga yung bata na matupad. So, sa akin yun tol, ako ang magbabayad. Ako ang magsasuffer kung hindi ko talaga magsiskapin na kukunin ang motor para ibigay ko isa uli doon sa kumpanya na inutangan namin. Kaya, yun ang mga rason ko kung bakit hindi ako tinulungan mo kung at hindi niya ako isinalba.
Yun ang mga big reason na hindi ako tinuloy. At pasensya na po kayo tol kung bakit ngayon po pa lang na sabi sa inyo. Dahil alam naman ninyo yung buong pangyayari, kung ano man ang nangyayari sa atin. Pag-uwi ko dito tol, naghahanap na lang talaga ako ng perfect timing kung baga makapag-relax na tayo bago natin i-explain. Dahil alam ko tol na marami talaga yung nagbabasa ng gamot na sa nangyari. Yun, may mga tanong din ba yung sinilang mo kanina na bakit pinuno na napahama ka dahil sa motor, yun kung bakit kaya hindi tulungan. So yun lahat yung mga tanongan nyo tol, sinagot ko na dahil isa talaga sa kagustuhan ko ng batang-bata pa si Mokong. Napang edad ni Mokong man? 19 na? 19 years old pa yun si Mokong tol. So marami pa siyang kumbaga mataas pa. Mataas pa ang yung mga kamit niya sa buhay. So kung pagiging vlogger lang, pagiging sport lang, kumita naman. Hindi naman masyadong kalakihan. Kumbaga, makakain lang ka. So, mas maganda tol na magpatuloy siya na mag-aaral at magsikap siya mabuti para maabot po lahat ng kanyang pangarap. So, yun talaga yung hinihingi ko sa kanya at yun ang pinaulit-ulit kong sinasabi na sana mo kung huwag mong kalimutan yung mga payo ko na hindi lang kuya mo ako at parang tatay na payo ng parang tatay. Kasi si Mokong kawawa talaga yun. Kumbaga, ibanduno na. Hindi ko kumbaga, wala na talagang ibang magkakuan sa kanya ba. At may lula man siya at may patay-patayan, pero yung buhay tol, buhay magsasaka na wala pang sariling kanilang ba. Kaya sumagawa talaga po din yung lula at patay-patayan nito. Yun talaga yung payo ko sa kanya. Pagdating ng panahon mo kung may mangyari mang masama o ano man, pabayaan mo na lang yung mga solid supporters natin binabasa yung line. Kasi darating din ang panahon na malalaman nila kung ano ang totoong dahilan bakit hindi ka nakatulong sa akin. Yun tol, isa ako nagpapasalamat sa mga mabuting puso na isang masugid din na nagasubaybay sa atin na minahal niya si Mokong. Nakausap kami na minahal niya si Mokong na parang yung tunay na anak at inalagaan niya. Kumbaga yung pinakitaan niya doon na parang nanay. Masasabi ko lang, payo ko lang ulit-ulit kay Mokong, huwag ka lang talaga maging matigasin. Dapat matiliin mo lang na stay humble para makamit mo yung pangarap mo. At sabi ko pa sa kanya, huwag kang uuwi sa bahay kung hindi ka na maging sir o professional. Kung matapos mo yan, lahat ng pangarap mo, matapos mo yan, yun na ang pinakamasaya ng buhay mo. At masaya din ako kung makatapos ka. Basta wag mo lang maraming mga struggle, maraming mga kahilayan. Pero wag kang magpadala dyan. Dapat focus, straight to the point. Focus ka lang kung ano talagang yung manangad mo. Para makamit mo yung kagustuhan. Yun ang mga payo ko sa kanya tol. Kaya kahit ngayon
nandito ako sa bahay, kinukunta ko pa rin siya. Kumbaga, mamimiss ko talaga yung bata. Lalong-lalo na sa mga anak ko na sobrang close ko na nila. Tol. At sana tol, maintindihan niyo pong lahat kung bakit, kung ano ang nangyayari. Sana maunawaan ninyo at maunawaan niyo lahat yung nangyayari. God bless po sa inyong lahat, tol. At thank you po sa lahat ng mga masugid na taga-suporta at taga-subaybay sa akin. At sana, tol, marami pa rin mga solid supporters natin na patuloy na taga-suporta sa atin. Hindi po namin unti-unting makamit ang nakamit ngayon kung hindi po talaga dahil sa inyo, hindi po talaga sa suporta ninyo sa amin. Tol, at advance po, Merry Christmas po sa inyong lahat, sa lahat po ng mga taga-suporta. At kahit saan man sa sulok ng mundo, mga kapwa Pinoy natin, mga OFW na nagsubaybay, advance po, Merry Christmas po sa inyong lahat. At sana naway maging happy po tayong lahat ngayong taon bago papasok yung 2025. So yan, tol. God bless.